Kaya po nagpapasalamat ako sa hapong ito. Kahit sa maliliit na kaparaanan, kamukha sa iglesia nito, hindi ko po kakilala talaga si Pastor Lito. Pero alam ko, ang pagkakilala namin hindi isang aksidente. Dahil isang araw, magsasama kaming lahat doon sa kalangitan na inihala mo para sa amin. Kaya Lord, habang nandito kami, bind us with your love, Panginoon. Pikisin mo kami ng pag-ibig mo. Dahil alam namin, Lord, ang pag-ibig mo ay binuhos mo na sa aming mga puso sa pamamagitan ng banal mong Espiritu Santo. Kaya po walang dahilan kung bakit hindi kami aagusan ng pag-ibig mo sa aming kapwa. Panginoon, sa hapong ito, ikaw ang magsalita sa akin, banal na Espiritu Santo ng Diyos, dahil wala po talaga akong alam na sabihin sa kanila, bagaman ang aking puso, punong-puno ng mga salita mo. Panginoon, banal na Espiritu Santo ng Diyos, buksan mo po ang puso at kaisipan ng mga kapatid kong nandirito. Marinig nila kung anong sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon na ito sa kanyang iglesia, Panginoon. And I pray that they open their spiritual ears so that they may know you, Panginoon. I pray that you will give them wisdom and understanding of your word, Panginoon, so that they may know you better, Father God. Amen. We thank you. We bless you for these people tonight who are going to listen to your word. And may we bless you, our Father. That's the pleasure that we have, to bless you in all our ways, Panginoon. And I know by blessing you, you will bless your people, oh God. In the name of Jesus. Panginoon, marami pong salamat sa hapong ito. We'll be careful to give you all the praises and the glory that you rightly deserve as our God and our King. In Jesus' name. Amen. Kasi po, tayo ang hinaano ko kasi ng tao, kung minsan, akala ninyo yung gano'n, pinampalakpakan ninyo yung tao, hindi po ba? Actually, pag may narinig kayong salita ng Panginoon, yung palakpak natin, tingnan po ninyo sa Salmo, lahat ng Salmo, kaya tayo pumapalakpak dahil lang pinapalakpakan natin ang Diyos. Amen. Amen. Kasi kung tao lang, ako yung na pumasok dito, pumunta dito eh. Unang-una, hindi ko naman kakilala talaga si Pastor Lito, pero nung makausap ko siya, nakita ko yung kanyang puso, nakita ko yung puso ng Pastor Lito, kung gano'n ang kanyang compassion, kung gano'n ang kanyang skill para mapaglapit siya ng kaluluwa sa Diyos. Sana kapatid, sa pangalan ni Jesus, sabi ko nga, tulungan natin siya, magtulungan tayo. Amen. Huwag lang natin pabayaan yung ating pastor na siya na lang ang gumawa. Gumawa din tayo dahil bahagi tayo ng iglesia. Kaya lang si Pastor Lito, ang nilagay ng Diyos na pastol ninyo sa ano nito, para i-equip kayo to do the work of the ministry. Kaya nandito siya. Pero hindi po siya ang lahat ang gumagawa. Alam po natin yun, di po ba? Amen. Praise the Lord. O, sige po, mag-umpisa na tayo. Ang scripture po, gagamitin natin sa hapon ito, mag-uumpisa tayo sa pinaka-popular na scripture para sa mga Kristiyano. Ang sinasabi ko pong scripture, yung 2 Corinthians 5:17. Sino pong naka-memorize na ng scripture na yun? Ito po, sasabihin ko sa inyo, meron ako. Mag-8 siya ngayong August 4. Hindi naman po nag-ano. Mula nung dumating ako, sabi ko, Samuel po ang pangalan ng ako ko. Mag-memorize tayo ng scripture. Alam po ninyo, yung 8 years old na yon, araw-araw,
scripture by memory. Bagamat alam ko hindi naman yan masyadong naiintindihan. 11 na. Ewan tayo kung tanungin natin. Ito kasi 2 Corinthians 5:17, ito yung ulit minemorize niya. Kahit kaninang pagalis ko, papunta dito, sabi ko, what was the last memory verse that I have given you? Hindi niya alam yung nalimutan niya yung 2 Corinthians. Sabi niya, Mama, what's the beginning? Yun lang sinabi ko. Alam na niya, if any man be in Christ, he is a new creation. All things have passed away. All things have become new. Lahat ng bagay, pag ikaw ay na-born again, dapat nagbago ang lahat. Amen. Kaso, ganito po yung nangyayari sa mga iglesia. Katawarin po ninyo ako, nagsasabi lang ako ng totoo. Ako hindi lang, kuminsan ayaw nila akong kasi nagsasabi ako ng totoo. Yun naman sinasabi ko, yung word of God, totoo naman. Tanggapin ninyo, hindi ninyo tanggapin ang word of God, problema ninyo yun. Hindi yun problema ko, hindi yun problema ng Diyos. Alam po natin yun, di ba? Amen. Opo. So, pag kayo po'y nakipag-isa kay Kristo, ang ibig pong sabihin ng nakipag-isa, halimbawa, dalawa po ito, nakikita natin. Pag nakipag-isa ka, isa na lang kayo. Isa na lang kayo. Ang problema ngayon sa mga Kristiyano, kung sino ang mangunguna, si Kristo o kayo. Si Kristo lang naman yun. Sino ang mangunguna? Si Kristo o kayo? Kristo. Si Kristo. Sabi ng iba. Yung pong iba, ano ang sasabihin natin? Si Kristo po ba? Si Kristo po ba? Alam po ninyo, huwag kayo magagalit sa akin. Pag naman nagtatanong yung nakatayo dito, sumagot naman kayo mga kapatid. Makakalaman ninyo, napakasarap ng pagyan dito. Pero wala akong alam sabihin sa inyo, paano yun? Yeah. Kaya Nothing. ako po, pumupunta ako sa Christian Health Center, ano po? Mga nandoon, matatanda. Kung minsan, yung nagsasalita, dahil nakaano po sila meron silang assignment. Yung book ni Joshua, iniisa-isa nila yung mga chapters, may naka-assign. Kung minsan, pag yung nagsalita,